Inayos ko ang kurbata ni Paulo sa harap ng malaking salamin ng presidential suite. Ang telang seda na binili ko gamit ang huling sentimo ng aking naipon ng unang taon ng aming pagsasama ay tila sumasakal sa aking mga daliri. 7 taon. 7 taon ko siyang binuo mula sa pagiging isang hamak na empleyado hanggang sa gabing ito, ang gabi ng kanyang koronasyon bilang regional director ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Althea, let go! You're wrinkling it. Malamig na utos ni Paulo habang tinatabig ang aking mga kamay. Hindi ko pa nais usara ang aking bibig upang bumati ng bigla niyang ilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng dresser. Isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. Pirmahan mo na yan. I already filed for annulment. Ayoko nang magpanggap, Althea. We're done. Diretsong sabi niya habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Tila ba mas mahalaga ang ayos ng kanyang buhok kaysa sa 7 taon naming pagsasama? Tila tumigil ang mundo. Ang hanging air-condition sa silid ay naging kasing talim ng mga karayang na tumutusok sa aking balat. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan. Si Doña Remedios, suot ang kanyang naglalakihang iyas, na ako rin ang bumili. Ano ba, Althea? Bakit nakatitig ka lang dyan? Pirmahan mo na yan para matapos na ang kahibangan na ito. Bulyaw ni Doña Remedios. Lumapit siya sa akin at tinuro ang aking no. Huwag kang umastang biktima. My son is now a regional director. He needs a wife who matches his status. Hindi yung mukhang katulong na laging amoy kusina at puro sakripisyo lang ang alam isumbat. You're a drag to his career. Ma, stop it. Baka may makarinig sa labas. Pigil ni Paulo. Pero walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses. Mas lalo siyang lumapit sa akin. Ang kanyang pabango, ang mamahaling brand na regalo ko sa kanya nung nakaraang buwan, ay amoy pagtataksyon na ngayon. Look, Althea, let's be professional. You're a good woman, but Sophia, she's different. She has the connections. She belongs to my world now. Ibibigay ko sa iyo ang lumang bahay sa probinsya. Just sign the papers and leave quietly. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang tawanan ng mga bisita at ang mahinang tugtog ng violin. Ang bawat nota ay tila pangungutya sa aking pagkatao. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawla ng kawalang hiyaan. Narito ako, ang babaeng nagbayad ng kanyang mga utang, ang babaeng nagpuyat para i-review ang kanyang mga reports, ang babaeng nabaon sa utang para lang magmukha siyang matagumpay sa mata ng mundo. At ngayon, sa harap ng tagumpay na ako ang nagtanim, pilit nila akong inaalis bago ang anihan. Hinihintay na tayo ni Sofia sa ballroom, Paulo. Bilisan mo na riyan! Sigaw ni Doña Remedios habang hinihila ang braso ng kanyang anak. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Huwag mong subukang gumawa ng eksena sa baba, Althea. Wala kang mapapala. Isang pirma lang at mananatili ang dignidad mong natitira. Dignidad? Ang salitang yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa aking natutulog na diwa. Tumingin ako sa sobre, pagkatapos ay kay Paulo. Sa loob ng 7 taon, ang mga mata kong ito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ngunit sa isang iglap, ang init na yon ay naglaho. Isang malamig at kasing tigas ng brilyanteng emosyon ang pumalit sa aking puso. Naalala ko ang bawat gabing hindi ako natulog, ang bawat pisong tinipid ko, at ang bawat panlalait na tiniis ko mula sa kanyang ina. Lahat ng yon ay para sa isang aninong hindi pala totoo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ko siya tinanong kung bakit. Gusto mo ng pirma ko, Paulo? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na bumabalot sa isang bangkay. Yes, and make it quick. The press is waiting downstairs. Sagot niya ng may pagkainip. Kinuha ko ang mamahaling fountain pen sa ibabaw ng mesa. Sa bawat hagod ng aking panulat sa papel, tila hinihiwa ko ang bawat alaala ng aming pagsasama. Isang mabilis at matapang na pirma. Tapos na. There, you're free. Sabi ko habang iniaabot sa kanya ang papel. Good. Alam ko namang maiintindihan mo rin, sabi ni Paulo,
Bakas ang ginhawa sa kanyang muka habang mabilis na isinusubi ang sobre sa loob ng kanyang tuxedo. Wait here until the party is over. Then my driver will take you home to pack your things. Tinalikuran nila ako. Ang tunog ng kanilang mga hakbang palayo ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng aming relasyon. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking gown. Wala nang Althea na martyr. Wala nang asawang sunod-sunuran. Chairman Althea here. Mahina, ngunit mariing sabi ko sa kabilang linya habang nakatingin sa papalabas na anino ni Paulo. Execute Phase 1. Freeze all the corporate accounts linked to Paulo Castillo. I want his company car towed within the next 10 minutes. At ang party na yan, cancel the credit line for this hotel immediately. Now. Ibinaba ko ang telepono. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang mapanganib na gaan. Lumakad ako, patungo sa bintana ng suite at tiningnan ang mga ilaw ng lungsod. Sa ilalim ng mga ilaw na yon, ang Maharlika Capital, ang imperyong lihim kong itinayo habang abala siya sa pagtataksil, ay naghihintay sa aking pagbabalik. Sa ballroom sa ibaba, narinig ko ang biglang paghinto ng musika. Ang katahimikan ay sinundan ng mga bulungan na unti-unting naging malakas na ingay ng pagkalito. Hindi ko kailangang makita ang mukha ni Paulo para malaman na nagsimula na ang kanyang impyerno. Lumabas ako ng suite, hindi patungo sa elevator na punong-puno ng mga bisita, kundi sa pribadong daanan kung saan naghihintay ang aking sariling security team. Bawat hakbang ng aking high heels sa sahig ay tila isang deklarasyon ng giyera. Habang pababa ako sa lobby, nakita ko mula sa malayo si Paulo na pilit na ibinibigay ang kanyang credit card sa hotel manager. Habang si Sofia ay nakatayo sa tabi niya, bakas ang pagkahiya sa harap ng mga mayamang bisita. I'm sorry, Mr. Castillo, but all your cards are declined. Ang boses ng manager ay sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa kanila bago ako sumakay sa naghihintay na Rolls-Royce sa tapat ng hotel. Ang anino ko sa salamin ng sasakyan ay hindi na ang babaeng nawala ng asawa. Ito ang mukha ng babaeng muling nakuha ang kanyang trono. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang text message ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi lang pera ang kinuha nila sa'yo, Chairman. May mas malalim pa silang itinatago. Napahigpit ang hawak ko sa aking cellphone. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Sumandal ako sa malambot na sandalan ng Rolls-Royce habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak ay tila mga luhang hindi ko kailanman ibibigay sa kanila. Hawak ko pa rin ang aking cellphone, tinitingnan ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. May mas malalim pa silang itinatago. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. 7 taon akong naging bulag, ngunit na yung gabi, ang bawat ugat ng kanilang kasinungalingan ay isa-isang mahahubaran. Hindi lamang pera ang kinuha ko sa kanya. Kinuha ko ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Chairman, nato na ang sasakyan ni Mr. Castillo sa tapat ng hotel, ulat ni Rico, ang aking head of security, habang nakatingin sa rearview mirror. Nag-eskandalo siya sa harap ng mga bisita nang makitang ikinakabit na ang kadena sa kanyang BMW. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Good. Hayaan nating maramdaman niya kung paano ang maglakad sa ilalim ng ulan na walang masisilungan. Habang papalayo ang aking sasakyan, alam ko kung ano ang nangyayari sa loob ng ballroom. Naiisip ko ang mukha ni Paulo, ang mukhang puno ng yabang kanina, na ngayon ay namumutla sa harap ng hotel manager. Naiisip ko ang boses ni Doña Remedios na tiyak na nagtititili sa galit, pilit na ipinapaliwanag na may pagkakamali lang ang bangko. Ngunit walang pagkakamali. Ang bawat credit card na nasa pitaka ni Paolo, ang bawat account na ginagamit niya para ipagmalaki ang kanyang bagong posisyon ay nakatali sa Maharlika Capital. At ang Maharlika Capital ay ako. Diretso tayo sa mansyon. Utos ko kay Rico. I want to be there when they arrive. Pagdating namin sa mansyon, ang bahay na itinuring kong tahanan, pero naging kulungan pala ng aking pagkatao,
Nadatnan ko ang mga tauhan ng kumpanya na abala sa paglalagay ng mga selyo sa bawat pinto. Ang mga mamahaling gamit na ako ang bumili ay isa-isang nilalagyan ng inventory tag. Chairman Altia, lahat ng property sa ilalim ng pangalan ni Paulo Castillo ay nailipat na sa holding firm gaya ng inutos nyo. Sabi ng aking abogado na si Otis Santos. Technically, he has nowhere to go tonight. Ilang minuto ang lumipas. Narinig ko ang humahagas na takbo ng isang taxi na huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Paulo. Basang-basa ng ulan, kasunod si Doña Remedios na hirap sa paglalakad dahil sa suot na mamahaling gown na ngayon ay putikan na. Wala si Sofia. Mukhang ang lucky charm niya ay mabilis na naglaho nang mawala ang kina ng kanyang pera. Altea, anong kaibangan ito? Sigaw ni Paulo habang pilit na binubuksan ang gate na nakakadina na. Bakit may mga tao rito? Bakit nila inilalabas ang mga gamit ko? Lumalabas ako mula sa loob ng mansyon, protektado ng isang itim na payong na hawak ni Rico. Ang liwanag ng mga post sa kalsada ay nagbibigay ng isang nakakatakot na aura sa aking tindig. Your things, Paulo? Tanong ko. Ang boses ko ay matapang na sumasabay sa hampas ng hangin. Look closely. Ang bawat brick ng bahay na ito, ang bawat kagamitan sa loob ay binili gamit ang pondo ng Maharlika. At dahil pinirmahan mo na ang annulment papers na nagsasabing wala kang habol sa anumang asset ko, you are officially a trespasser. You witch! Bulyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay naninginig sa galit at ginaw. Kami ang nagpatira sa iyo sa pamilyang ito. Utang mo sa amin ang lahat. Paulo is a director now. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Lumapit ako sa gate, sapat na para makita nila ang lamig sa aking mga mata. Utang na loob, Mama? 7 taon niyo akong ginawang gatasan. 7 taon ninyong ninahaw ang aking pagkatao habang ginagamit ang aking pera para magmukhang kagalang-galang? Ang posisyon ni Paolo? I made that happen. And tonight, I unmade it. Altea, please. Let's talk about this professionally. Pagmamakaawa ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. The party, it was a disaster. I was humiliated. Kailangan ko ang pera para maayos ang gulo sa hotel. Professionally? Pag-uulit ko, sabay pakawala ng isang maikling tawa. Then talk to my lawyers, Mr. Castillo. From this moment on, hindi mo na ako asawa. Ako na ang may-ari ng buhay mo. At sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin, pati na ang bawat luhang sinayang ko para sa iyo. Itinuro ko ang kalsada. Get out, before I call the police for trespassing. Saan kami pupunta? Umuulan, Altia. Wala kaming dalang kahit ano. Sigaw ni Paulo habang hinahampas ang bakal na gate. Hindi ba't may bahay si Sofia? Malamig na sagot ko. O baka naman tulad ng pag-ibig mo? Ang pag-ibig niya ay nakadepende rin sa kapal ng pitaka mo? Tinalikuran ko sila. Ang bawat pagsigaw ni Donna Remedios at ang bawat pagmamakaawa ni Paulo ay tila isang musikang nagbibigay ng kapayapaan sa aking sistema. Pumasok ako sa loob ng mansyon at dumiratso sa aking dating opisina. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang mga files na ipinadala ng aking investigator. Doon, nakita ko ang mga letrato ni Paolo at Sofia na hindi lamang simpleng affair. May mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account. Ngunit may isang dokumento na kumuha ng aking atensyon. Isang insurance policy para sa aking buhay na kinuha ni Paolo. 6 na buwan na ang nakalilipas nang hindi ko nalalaman at ang beneficiary? Hindi ang aming magiging anak kung sakali, kundi si Sofia. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lamang nila ako niloloko. May plano silang tuluyan akong alisin sa mundo para makuha ang lahat ng sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang muling tumunog ang aking telepono. Isang bagong mensahe mula sa parehong numero. Nasa labas na sila ng pintuan mo noon, Chairman. Hindi aksidente ang huling pagkakasakit mo. Napahawak ako sa aking leeg. Naalala ko ang matinding pagkahilo at pagsusuka ko noong nakaraang buwan
na sinabi ni Doña Remedios ay dahil lamang sa pagod. Sila ang nag-alaga sa akin. Sila ang nagbigay ng aking mga gamot. Isang matinding puot ang bumalong sa aking dibdib. Ang paghihiganti ko ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paniniyal para sa buhay na tinangka nilang kuhanin. Rico, tawag ko sa aking security head sa pamamagitan ng intercom. Yes, Chairman? Prepare the file for the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at tawagan mo ang Department of Justice. I want a lifestyle check on Paulo Castillo and Doña Remedios. Now! Habang nakatingin ako sa labas, nakita ko ang anino ni na Paulo at ng kanyang ina na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan. Bit-bit ang kanilang basang danggal. Ito pa lamang ang simula. Hawak ko ang isang maliit na bote ng bitamina sa ilalim ng liwanag ng desk lamp. Ito ang mga gamot na ibinibigay sa akin ni Donna Remedios tuwing gabi noong mga panahong halos hindi ako makabangon sa kama dahil sa panghihina. Ang bawat tableta ay tila isang puting perlas na puno ng malasyakit. O, iyon ang akala ko. Chairman, lumabas na ang resulta mula sa lab. Sabi ni Rico habang inilalapag ang isang folder sa aking harapan. Ang tunog ng papel na tumama sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling piraso ng aking pagtitiwala. Ang bitamina na iniinom nyo? Hinaluan ito ng arsenic sa maliliit na doses. Hindi sapat para patayin kayo agad, pero sapat para unti-unti ninyong maramdaman ang paghina ng puso at pagkalito ng isip. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hinawakan ko ang aking dibdib, kung saan minsan ay tumibok ang pag-ibig para sa taong nagnanais akong mabulok sa ilalim ng lupa. 7 taon kong ibinigay ang aking buhay, ngunit ang gusto pala nila ay ang aking kamatayan. Nahanap niyo na ba si Dr. Mendoza? Tanong ko. Ang boses ko ay walang bahid ng takot, tanging isang purong puot na kasing talim ng labaha. Naka-check-in siya sa isang hotel sa labas ng lungsod, Chairman. Mukhang naghahanda na siyang tumakas. Si Mr. Castillo ang huling tumawag sa kanya bago ang party. Ulat ni Rico. Huwag niyo siyang hahayang makaalis. I want him to confess everything in front of a camera. Utos ko. At si Paulo? Nasaan ang mag-ina ko? Habang tinatanong ko yon sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit at madilim na condo unit na pagmamay-ari ni Sofia, ang kapalaran ay nagsisimula ng maningil. Sofia, ano ba? Bakit wala man lang laman ang refrigerator mo? Reklamo ni Doña Remedios habang nakaupo sa isang masikip na sofa. Ang kanyang mamahaling gown ay nakasabit sa isang tabi, mukhang basahan na lamang ngayon. How can you live like this? Paulo, do something. Tawagan mo ang mga kaibigan mo sa club. Humiram ka ng pera. Ma, stop it! Ang lahat ng kaibigan ko ay hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Sofia, akala ko ba may mga investments ka? Akala ko ba mayaman ang pamilya mo sa Singapore? Tumingin si Sofia sa kanya ng may halong pandidiri. Wala na ang malambing na boses at ang pa-victim na anyo. Ang trasa na ito ay nagpakita na ng kanyang tunay na pangil. Investments? Paulo, look at me. Sabi ni Sofia habang humihitit ng sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang lumulutang sa loob ng maliit na silid. I am a model. I spend what I earn. Ang tanging dahilan kung bakit kita pinatulan ay dahil akala ko ikaw ang susi ko sa Maharlika Capital. But look at you now. You're just a pathetic loser who got kicked out by his own wife. How dare you? Sigaw ni Doña Remedios. Akmang sasampalin si Sofia pero mabilis na naitulak ng huli. Pinagpalit siya ni Paulo para sa'yo, tapos ganyan ang itatrato mo sa amin? Shut up, old woman! Balik sigaw ni Sofia. You wanted a high-maintenance daughter-in-law, right? Well, this is it. Kung wala kayong dalang pera, umalis kayo rito. I won't let you drag me down with your bankruptcy. Paulo, look at her. Is this the woman you chose over Althea? Hagulgol ni Doña Remedios. Gaslighting me won't work, Mama. Malamig na sabi ni Sofia. At ikaw, Paulo? If you want me to stay, find a way to get Althea's money back. Diba sabi mo may insurance siya?
'Di ba sabi mo konting panahon na lang at mapapasa iyo na ang lahat? Why is she still alive and stronger than ever? Narinig ko ang lahat ng iyon. Ang bawat salita ay naitala ng wiretap na itinanim ni Rico sa loob ng unit ni Sofia bago pa man mangyari ang party. Nakaupo ako sa aking penthouse, nakikinig sa kanilang pag-aaway habang dahan-dahang iniikot ang baso ng wine sa aking kamay. They are starting to eat each other alive, bulong ko sa sarili. Kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang internal portal ng Maharlika Capital. Pinindot ko ang isang button na magpapadala ng mass email sa lahat ng business partners sa Southeast Asia. Subject, Blacklist, Paolo Castillo. Rico, tawag ko. Yes, Chairman? Isabog niyo ang balita tungkol sa tangkang pagpatay sa akin. Hindi sa pulis, kundi sa media. I want the public to see the golden boy of the corporate world as a cold-blooded murderer. At tawagan mo si Sofia. Sabihin mo sa kanya, may offer ako. Anong offer, Chairman? Ngumiti ako. Isagniti na hindi umaabot sa aking mga mata. Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng 5 milyong piso kung ibibigay niya sa akin ang recording ng pag-uusap nila ni Paolo tungkol sa insurance policy ko. Let's see how loyal she is to her true love. Alam ko ang sagot. Ang mga taong tulad ni Sofia ay walang sinasamba kundi ang salapi. At ang mga taong tulad ni Paolo ay walang alam kundi ang gamitin ng ibang tao para sa sariling kapakanan. Ngayon, pagbabanggain ko silang dalawa hanggang sa wala nang matira, kinaumagahan nagising ang buong bansa sa isang malaking headline. Regional Director of Maharlika Capital suspect sa paglason sa sariling asawa. Habang tinitingnan ko ang balita sa telebisyon, nakita ko ang video footage ni Paolo na kinakaladkad ng mga pulis palabas ng kondo ni Sofia. Sa likod niya, si Doña Remedios ay nagwawala. Pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera. Ngunit ang hindi nila alam, ang warrant of arrest ay simula pa lamang. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Ate Santos. Chairman, may masamang balita. Paolo filed for a countercharge. Sinabi niya na ikaw ang nag-frame up sa kanya at ang Maharlika Capital ay binuo gamit ang nakaw na pondo mula sa kanyang pamilya noon. Itinigil ko ang aking ginagawa at tumingin sa kanya. Isang matalim na titig. Let him play his cards, attorney. Ang hindi niya alam, ako ang nagprint ng mga barahang hawak niya. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang aking personal na telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Pagkasagot ko, bumungad ang mukha ni Sofia, namumula ang mga mata at halatang takot na takot. Chairman Althea, please, save me. Si Paolo, may baril siya. He's coming for you and he told me he has your daughter. Nabitawan ko ang aking tablet. Ang aking anak? Ang aking anak na 7 taon ko nang pilit na itinatago sa ibang bansa para sa kanyang kaligtasan? Paano niya nalaman? Nanigas ang aking buong katawan. Ang pangalan ni Bella, ang aking 5 taong gulang na anak, ay tila isang kumpas na nagpatigil sa pintig ng aking puso. Si Bella ang tanging bahagi ng aking buhay na hindi ko hinayaang madungisan ng dumi ng pamilya Castillo. Inilayo ko siya, itinago sa ilalim ng ibang pangalan, at pinapalibutan ng mga taong pinagkakatiwalaan ko sa ibang bansa. Paano nalaman ng hayop na yan ang tungkol sa aking anak? Chairman, are you okay? Tanong ni Ate Santos. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ako sumagot agad. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabaon ang takot sa pinakamalalalim na sulok ng aking isipan. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. Kung magpapakita ako ng kahinaan, tuluyan nilang kukunin ang huling depensa ko. Rico, tawag ko sa aking security head. Ang boses ko ay matigas, walang panginginig. Contact the safe house in Singapore. I want a visual confirmation of Bella within 60 seconds. Habang naghihintay, tumunog muli ang aking telepono. Isang video call mula sa isang encrypted line. Sinagot ko ito at bumungad ang mukha ni Paolo sa loob ng detention cell. Hindi siya mukhang bilanggo. Nakaupo siya ng mayabang,
may hawak na sigari, iyon na malamang ay nakuha niya sa pamamagitan ng panunool. Hi, Althea. Did you get my message? Nakangising tanong niya. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. I didn't know you were keeping a masterpiece all these years. Kamukhang-kamukha mo siya, lalo na ang mga mata. Too bad. She's currently enjoying a little field trip with some of my friends. Paolo, if you touch a single hair on her head, I will make sure death is the easiest thing you'll experience. Sagot ko. Ang boses ko ay mahina, ngunit punong-puno ng pang-anib, tila isang babala bago ang isang malakas na bagyo. Don't threaten me, Althea. You're the one in checkmate. Buliyaw niya, biglang nagbago ang anyo at naging agresibo. Hinampas niya ang mesa sa loob ng selda. I want the charges dropped. I want 50% of Maharlika Capital's shares transferred to my name today. At gusto ko ng isang private jet na magdadala sa amin ni Mama sa Switzerland. Do it or you'll never see your secret daughter again. Pinanood ko siya. Ang kanyang desperasyon ay nakakasuka. Sa kabila ng aking nagnangalit na kalooban, ang aking isip ay nagsisimula ng bumuo ng isang counter-strike. Pinindot ko ang mute button at tumingin kay Rico, nakakarating lang. Chairman, visual confirmation established. Bulong ni Rico habang ipinapakita ang isang tablet. Bella is safe. She's inside the secure playroom in Singapore, surrounded by our elite team. Ang mga taong sinusubaybayan ng tauhan ni Paulo ay mga decoy lamang na inilagay natin buwan na ang nakalilipas. Isang malamig na lunas ang dumaloy sa aking mga ugat. Isang pagkakamali, Paulo. Ang iyong yabang ang magiging mitsa ng iyong tuluyang pagbagsak. Inalis ko ang mute at muling hinarap ang screen. Isang matamis at mapanganib ng iti ang sumilay sa aking mga labi. Switzerland is beautiful this time of year, Paulo. Sabi ko nang may halong pambubuska. But I think you'll find the cold bars of a maximum security prison more appropriate for your lifestyle. Nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Anong sinasabi mo? I have your daughter. Don't test me, Althea. You have a decoy, Paulo. Malamig na sagot ko. Ang mga taong binayaran mo para sundan ang anak ko? Nakatutok na ang mga baril na mga tauhan ko sa kanilang mga ulo sa mismong sandaling ito. They are currently singing like birds, telling us everything about your plan. Tumayo ako at lumapit sa kamera. Sapat na para makita niya ang kislap ng kumpirmasyon sa aking mga mata. You've always been a mediocre strategist, Paulo. You thought you were playing chess, but you're just a pawn that I'm about to discard. Pinatay ko ang tawag nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay muling nabasag ng tunog ng aking computer. Isang bagong email mula kay Sofia. Chairman, nandito ako sa lumang warehouse ng Pamilya Castillo. Nakita ko ang dokumentong hinahanap nyo. It's the original deed of Maharlika's founding capital. Doña Remedios is here. She's trying to burn it. Rico, prepare the car. Utos ko. Ati Santos, coordinate with the police. We're going to catch a thief in the act. Sa loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungo sa warehouse, hindi ko mapigilang isipin ang aking ina. Siya ang tunay na nagtatag ng Maharlika bago ito nakawin ng ama ni Paulo sa pamamagitan ng panloloko. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang negosyo, ito ang aking pamana. At ngayong gabi mababawi ko na ang huling piraso ng katotohanan. Pagdating namin sa warehouse, ang amoy ng usok ay agad na bumate sa akin. Ang liwanag ng apoy ay sumisilip sa mga lamat ng lumang gusali. Pumasok kami ng walang pasintabi. Doon nakita ko si Doña Remedios, nakaluhod sa harap ng isang drum na may naglalagablab na apoy. Hawak niya ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na ngiti habang unti-unting inihulog ang mga papel sa loob. You're too late, Althea. Sigaw niya nang makita ako. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Kung hindi mapupunta sa amin ang kumpanyang ito, walang makikinabang. I'll burn everything you love. Stop her! Sigaw ni Rico. Ngunit bago pa sila makalapit, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa likod ng mga kahon. Si Sofia. Hawak niya ang isang fire extinguisher at mabilis na pinatay ang apoy sa loob ng drum.
Sa kabilang kamay niya, hawak niya ang isang recording device. I got it, Chairman. Sabi ni Sofia, humihingal pero may kislap ng tagumpay sa mga mata. Everything she confessed while she thought she was alone. It's all here. Ang pagpatay sa tatay mo, ang pagnanahaw ng shares, lahat. Napaupo sa sahig si Doña Remedios, tila isang lantang gulay. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tuluyan ng naglaho. Lumapit ako sa kanya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Utang na loob, Mama? Tonight, you're going to pay for every life you destroyed, starting with my father's. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Ang tunog ng nababasag na mga salamin at bumabagsak na mga bakal ay pumuno sa paligid. Chairman, get down! Sigaw ni Rico habang itinataboy ako sa sahig. Mula sa makapal na usok, isang pamilyar na bulto ang lumitaw. Si Paulo. Paano siya nakalabas sa kulungan? At bakit may hawak siyang granada? If I'm going to hell, Altia, I'm taking all of you with me. Sigaw ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong kabaliwan. Ang init ng hangin ay sumampal sa aking muka, kasabay ng pagyanig ng buong gusali. Hindi ko narinig ang pagsabog, kundi naramdaman ko ito sa aking dibdib. Isang puwersa na nagpatalsik sa akin sa matigas na semento. Ang usok ay tila mga itim na daliring sumasakal sa aking lalamunan. At ang tanging liwanag na natitira ay ang nagbabagang apoy mula sa mga sirang kagamitan. Naramdaman ko ang maliliit na piraso ng salamin na bumaon sa aking palad habang pinipilit kong tumayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling malamig ang aking isipan. Ang takot ay para sa mga taong walang plano. At ako? Ako ang arhitekto ng gabing ito. Altea, don't move! Sigaw ni Rico mula sa kung saan, ngunit mas nanaig ang boses ng isang baliw. Akala mo ba tapos na ang lahat, Altea? Isang boses na puno ng kalawang at puot. Mula sa makapal na usok, lumitaw si Paolo. Ang kanyang suot na taksido ay punit-punit na, ang kanyang mukha ay nadungisan ng uling, at ang kanyang mga mata, wala na doon ang lalaking minahal ko noon. Tanging isang hayop na nasugatan ang natira. Nakatakas ako, ginamit ko ang huling koneksyon ni Mama. Akala mo ba ganun lang kadaling talunin ang isang kastilyo? Tumingin ako sa kanyang kamay. Hawak niya ang isang granada. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling tila isang estatwa, ang gawa sa yelo. Paulo, look at yourself. Sabi ko, ang boses ko ay matatag, walang bakas ng panging-inig. You escaped a prison cell just to turn this warehouse into your own coffin? Do you really think this is how it ends? Isang sabog at tapos na? Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa Maharlika. Walang makikinabang sa pera mo. Bulyaw niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa pin ng granada. Lahat tayo rito, magiging abo. Paulo! Anak, wag! Sigaw ni Donna Remedios mula sa gilid, pilit na gumagapang patungo sa kanyang anak. Ang pera, ang kumpanya, kailangan nating mabuhay para makuha yon. Shut up, Ma! Wala na tayong babalikan. Sigaw ni Paulo. Hindi man lang tiningnan ang kanyang ina. Sofia betrayed us. Altia destroyed us. Wala na akong pakialam. Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na lalapit ako sa panganib sa halip na tumakbo palayo. You wanna pull that pin, Paulo? Go ahead. Hamon ko. Ang aking tinig ay puno ng pait at pangunutya. But before you do, let me tell you one last thing. One truth that will make your soul rot even before you die. Napatigil siya. Ano? Ano pang kasinungalingan yan? The insurance policy. Simula ko. Bawat salita ay itinatanim ko sa kanyang isipan. The one you and Sofia planned. Akala mo ba si Sofia ang makikinabang? Akala mo ba mahal ka niya? Mahal niya ako. Kami ang magsasama sa ibang bansa. Isang maikli at mapait na tawa ang pinakawalan ko. Sofia called me an hour ago, Paulo. The recording she gave me wasn't just about Doña Remedios.
Sinabi rin niya sa akin kung paano kanya balak lasunin sa Switzerland kapag nakuha na niya ang pirma mo sa mga dokumento. You weren't her partner, Paolo. You were her next victim. No, nagsisinungaling ka. Ang boses ni Paolo ay nagsimulang mabasad. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na ngayon. Look at your phone, Paolo. If it still works. I sent you a clip of her actual words. Patuloy ko. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Rico na dahan-dahang umiikot sa likod ng mga kahon. Kailangan ko siyang abalahin. Kailangan kong durugin ang kanyang natitirang katinuan. Sofia is already on her way to the airport. Bit-bit ang perang ibinigay ko sa kanya kapalit ng kalayaan mo. Iniwan ka niya, Paolo, tulad ng pag-iwan mo sa akin. Sa isang sandali, ang put sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kawalan. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pagsabog. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang kamay. Ang kanyang balikat ay bumagsak. I gave up everything? For nothing? Bulong niya, tila isang batang nawawala sa dilim. You gave up a queen for a snake, Paolo. Malamig kong hirit. And now, the snake has bitten you. Eksaktong sandaling iyon. Mabilis na sumulpot si Rico mula sa likuran at hinawakan ang braso ni Paolo. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse nang maagaw ang granada. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Walang pagsabog. Ang granada ay hindi sumabog dahil ang safety pin ay naroon pa rin at mabilis itong nailayo ni Rico. Isang malakas na sampal ang iginawad ko kay Paolo nang maipit siya ng aking mga tauhan sa sahig. Isang sampal na puno ng 7 taong pait, paghihirap at panloloko. That is for my father, sabi ko. Sinundan ko ito ng isa pang sampal, mas malakas, mas masakit. And that is for daughter. Wala nang imik si Paolo. Nakatingin lang siya sa kawalan, tila isang bangkay na humihinga. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis na kakarating lang, naramdaman kong isang biglang panghihina sa aking mga tuhod. Ang arsenic. Ang lason sa aking katawan ay tila nag-aapoy muli dahil sa adrenaline. Naramdaman ko ang lasa ng bakal sa aking bibig. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Chairman! Sigaw ni Rico habang sinasalubong ang aking pagbagsak. Sa gitna ng aking papablabong paningin, nakita ko si Doña Remedios na pilit na inaabot ang mga nasunog na papel sa loob ng drum, umiiyak at sumisigaw na parang isang baliw. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang kanilang danggal, ang kanilang pera, ang kanilang buhay, ay naging abo na. Ngunit bago ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng warehouse. Isang boses na hindi ko inaasahan. Mama! Isang bata. Ang tinig ni Bella. Ang aking anak. Paano siya nakarating dito? At sino ang lalaking may hawak sa kanya? Nabalot ng dilim ang aking paningin. Ngunit bago ang lahat ay naglaho, isang huling imahe ang tumatak sa aking isip. Ang lalaking may hawak kay Bella ay hindi isa sa aking mga tauhan. Isang estrangero na may tattoo ng isang itim na phoenix sa kanyang leeg. Ang unang naramdaman ko ay ang lamig ng bakal na nakadikit sa aking balat. At ang amoy ng antiseptic na humahalimuyak sa hangin. Ang bawat pagtibok ng makina sa aking tabi ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa aking sentido. Ngunit sa kabila ng hapdi sa aking mga ugat, isang pangalan lamang ang nagpumigla sa aking isipan. Bella. Ang boses ko ay tuyo, tila isang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Ligtas ang bata, Chairman. Huwag kang kumilos ng mabilis. Isang malalim at kalmadong boses ang sumagot mula sa madilim na bahagi ng silid. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Doon, sa tabi ng bintana ng VIP room ng ospital, nakatayo ang lalaking nakita ko bago ako mawala ng malay. Ang itim na phoenix sa kanyang leeg ay tila kumikilos sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Gabriel. Ang lihim na fixer na kinuha ko 5 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang aking anak mula sa anino ng mga Kastilyo. Gabriel, bakit mo siya dinala sa warehouse?
Tanong ko habang pinipilit kong umupo. Ang bawat galaw ay tila hinihiwa ang aking kalamnan dahil sa natitirang lason sa aking dugo. Dahil tinangka siyang kunin ng mga tauhan ni Paolo sa Singapore, I had to move her. The warehouse was the safest perimeter I could establish within the hour. Paliwanag niya habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Your ex-husband was more desperate than we calculated, Chairman. He was ready to burn the world just to see you fall. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Then I will make sure his world is nothing but ashes. Hindi ako nagtagal sa kama. Sa kabila ng pagtutol ng mga doktor, tumayo ako. Isang puting silk robe ang isinuot ko sa ibabaw ng aking hospital gown. Ang aking mukha ay maputla, ngunit ang aking mga mata ay nagdininga sa isang uri ng put na hindi kayang pawiin ng kahit anong gamot. Rico, ihanda ang sasakyan. Utos ko sa aking security head na kapapasok lang. Pupunta tayo sa presinto. Chairman, kailangan nyo ng pahinga. Ang arsenic sa katawan nyo, ang galit ko ang magpapatakbo sa katawan ko ngayon, Rico. Putol ko sa kanya. I want to see their faces before the cell door locks them away for good. Pagdating namin sa istasyon ng pulisya, ang kaguluhan ay agad na bumati sa amin. Ang mga reporter ay tila mga buitreng naghihintay ng huling hininga ng pamilya Castillo. Ngunit nang makita nila ang aking Rolls Royce, ang lahat ay tumahimik. Bumaba ako ng may taas no. Bawat hakbang ng aking sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan na umuukit sa semento. Sa loob ng interrogation room, nakita ko si Paulo. Wala na ang kanyang tuxedo. Nakasuot na siya ng kulay orange na damit ng bilanggo. Sa kabilang silid, naririnig ang pagsigaw ni Donna Remedios, pilit na ipinaglalaban ang kanyang dignidad sa mga pulis na hindi man lang siya tinitingnan. Althea! Althea, please! Sigaw ni Paolo nang makita ako sa likod ng glass partition. It was all my mother's idea. Siya ang nagplano ng paglason. Siya ang nag-utos na kunin ng bata. I was just following her, Althea. Mahal kita, alam mo yan? Lumapit ako sa salamin. Ang aking hininga ay naglika ng manipis na hamog sa ibabaw nito. Mahal mo ako, Paolo? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Mahal mo ako kaya kumuha ka ng insurance policy sa buhay ko? Mahal mo ako kaya hinayaan mong unti-untiin ako ng lason ng ina mo? You are a coward, Paolo. Even in the face of your crimes, pinagkakanulo mo ang sarili mong ina para lang makaligtas. Althea, drop the charges. I'll sign anything. I'll give you back everything. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay tila mga dumi na humahaplo sa kanyang muka. Everything is already mine, Paolo. Malamig kong sagot. In fact, I just bought the very ground this prison stands on through a subsidiary. I made sure that the guards here know exactly who you are. The man who tried to kill his wife for a few millions. Tumingin ako sa kanya na may halong pandidire. Ang akala mo ba ay matatapos ito sa kulungan? No, Paolo. I will make sure that every company in this country knows your name. You will never hold a pen, never sit in an office, and never be respected again. You will rot in here, watching me and Bella reach the heights you could only dream of. Tinalikikuran ko siya sa kabila ng kanyang mga pagsigaw at paghampas sa salamin. Pumunta ako sa silid kung nasaan si Doña Remedios. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Mama? Tawag ko. Napatalon siya sa gulat. Althea! You witch! Kinuha mo ang lahat sa amin! Kinuha ko lang ang ninakaw niyo. Sagot ko. At ang dokumentong sinubukan mong sunugin? It was a copy, Mama. The original was already safe in the Maharlika vault weeks ago. I just wanted to see how far you would go to hide your sins. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Ang tatay ko, hindi siya namatay sa sakit, di ba? You and Paulo's father tampered with his medications, exactly like what you did to me. But unlike my father, I survived. And I am your living nightmare. Namilog ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay ang kumpirmasyon na kailangan ko.
Lumabas ako ng presinto nang may dalisay na kapayapaan sa aking dibdib. Ang gabi ay malamig, ngunit ang init ng aking tagumpay ay sapat na. Ngunit bago ako makasampa sa sasakyan, hinawakan ni Gabriel ang aking braso. Chairman, may natagpuan kami sa lumang opisina ni Paulo, isang lihim na safe. Sabi niya habang iniaabot ang isang maliit na itim na notebook. Hindi lang pamilya mo ang binibiktima nila. May listahan dito ng iba pang mga investor ng Maharlika na nawala sa loob ng 10 taon. At ang huling pangalan sa listahan? Binuksan ko ang notebook. Ang huling pangalan ay nakasulat sa pulang tinta. Gabriel Ross. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang muka ay nanatiling blanko, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Who are you really, Gabriel? Tanong ko. Ang sagot niya ay isang malamig na bulong na nagpatayo ng balahibo sa aking leeg. The son of the man they first killed, Althea, and our alliance is just beginning. Ang loob ng Rolls-Royce ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba hininga ng isang bagyong kakatapos lang. Tumingin ako sa maliit na itim na notebook na hawak ko, pagkatapos ay kay Gabriel. Ang lalaking ito, na sa loob ng 5 taon ay itinuring kong isang bayarang anino, ay mayroon palang sariling apoy na pinapakain ng parehong mga tao na sumira sa akin. Gabriel Ross, pag-uulit ko sa kanyang pangalan. Ang pamilya mo ang orihinal na may-ari ng mga lupain kung saan nakatayo ang unang planta ng Maharlika, hindi ba? My father didn't just own the land, Althea, sagot niya habang nakatingin sa kalsada. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang higpit ng hawak niya sa manibela ay nagsasabi ng ibang kwento. He was your father's silent partner. Nung ngalaso nila ang tatay mo, pinagmukha nilang nag-suicide ang tatay ko dahil sa malaking utang. Utang na sila mismo ang gumawa sa pamamagitan ng peking pirma. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kaya pala, ganoon ka na lamang kapamilyar sa bawat kilos ni Paulo. You weren't just protecting Bella. You were waiting for the right moment to strike. I was waiting for you to wake up, Chairman, diretsong sabi niya. Because the only way to destroy a monster like the Castillos is to have someone from the inside burn the house down. At ikaw lang ang may hawak ng posporo. Hindi na ako sumagot. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang lamig ng aircon sa aking balat. Ang aming alyansa ay hindi nabuo sa pag-ibig o tiwala, kundi sa isang mas matibay na pundasyon, ang paghihigante. Kinaumagahan, hindi ako bumalik sa ospital. Sa halip, nagtungo ako sa main office ng Maharlika Capital. Suot ang isang itim na power suit at isang pares ng matutulis na stilettos, pumasok ako sa lobby ng may autoridad na tila ba. Bawat semento ng busaling yon ay yumuyukod sa akin. Ang mga empleyado na dati ay hindi man lang tumitingin sa akin kapag bumibisita ako para dalhan ng tanghalian si Paolo, ay ngayon ay nagkakagulo. Ang gulong-bulungan ay tila ba isang kawan ng mga bubuyog na natabig ang bahay. Chairman Althea! Good morning, ma'am! Bati ng head of security na dati ay pinaghihintay ako sa labas ng opisina ni Paolo ng ilang oras. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. I want all the department heads in the boardroom, now. At tawagan ng maintenance. I want the name Paulo Castillo removed from the executive door within 30 minutes. Pagpasok ko sa boardroom, ang hangin ay mapikat sa takot. Naroon ang mga taong naging kasabwat ni Paolo sa pagnanakaw ng pondo. Ang mga taong tumatawa sa akin sa likod ng aking likuran habang tinatawag akong asawang walang alam. Umupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Sa upuang nararapat para sa akin. Inilapag ko ang aking designer bag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. I'll make this quick, simula ko. Ang bawat salita ko ay kasing talim ng isang scalpel. I have the audit reports from the last 7 years. I know who among you took kickbacks, who signed the ghost deliveries, and who helped Paolo hide the arsenic purchases. Nakita ko ang pagtulo ng pawis sa ng Chief Financial Officer si Mr. Gomez. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang salamin. Ma'am, we were just following orders. Mr. Castillo said,
Mr. Castillo is currently eating prison food, Mr. Gomez. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina, pero punong-puno ng banta. And unless you want to join him for dinner tonight, I suggest you sign these voluntary resignation letters and surrender all your bonuses from the last 5 years. Consider it as payment for your utang na loob sa kumpanya. But that's illegal. You can't just... Hirit ng isa pang manager. Illegal? Tumingin ako sa kanya nang may halong pambubuska. Ang illegal ay ang paggamit ng corporate funds para sa penthouse ng mistress ng boss nyo. I have the receipts, the photos, and the bank transfers. Gusto niyo bang tawagan ko ang NBI ngayon din? Wala nang nakakibo. Isa-isang narinig ang tulog ng pagpirma ng mga panulat sa papel. Ang bawat pirma ay tila isang tinik na binubunot sa aking puso. Ito ang paglilinis na dapat ay matagal ko nang ginawa. Matapos ang meeting, bumalik ako sa dating opisina ni Paolo. Ang bawat sulok nito ay amoy ng kanyang pabango at ang kanyang presensya. Ngunit sa halip na malungkot, naramdaman ko ang isang matinding satisfaction nang makita ko ang mga cleaners na tinatanggal ang kanyang mga portrait sa dingding. Pumunta ako sa bintana at tiningnan ang view ng lungsod. Dito, sa taas na ito, ang lahat ng gulo sa baba ay tila maliliit na langgam lamang. Chairman, tawag ni Gabriel mula sa pinto. Nandito ang abogado ni Sofia. She's asking for a meeting. Sabi niya may hawak siyang ebidensya na mas malaki pa kaysa sa pagnanakaw ni Paolo. Something about your father's actual medical records. Napatigil ang aking hininga. Ang aking ama. Ang lalaking pinakamahal ko na namatay sa akala kong natural na dahilan. Nasaan siya? Tanong ko. Nasa isang safe house. She's scared, Althea. May mga tao raw na sumusunod sa kanya at hindi sila tauhan ni Paolo. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Kung hindi tauhan ni Paolo, sino? Meron pa bang mas mataas na nilalang sa likod ng lahat ng ito? Bago ako makasagot, biglang bumukas ang telebisyon sa dingding ng opisina. Isang breaking news ang bumungad sa screen. Isang malakas na gulo ang naganap sa loob ng City Jail kanina lamang. Ang dating regional director na si Paulo Castillo ay isinugod sa ospital matapos saksakin ng kapwa niya bilango sa loob ng kanyang selda. Kasalukuyang nasa critical na kondisyon ang suspect. Nabitawan ko ang hawak kong folder. Hindi ito aksidente. May gusto magpatahimik kay Paulo bago pa siya makapagsalita tungkol sa mas malalim na sikreto ng pamilya Castillo. Gabriel, get the car. Utos ko, ang aking boses ay nanginginig na sa adrenaline. We need to get to Sofia before they find her and tell the guards at the hospital no one enters Paulo's room except my team. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Ang laro ay naging mas madugo. Ngunit hindi ako hihinto hanggang hindi ko nakikita ang mukha ng totoong mastermind. Habang naglalakad kami patungo sa elevator, isang tawag ang pumasok sa aking phone. Isang tinig ng isang matandang babae. Hindi si Doña Remedios, kundi isang mas mapangyarihang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Althea, iha, you should have stayed a quiet housewife. Some secrets are buried for a reason. Ang lola ni Paulo, ang tunay na matriarka ng pamilya Castilla na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Si Doña Imelda. Ang mga patay ay hindi na nagsasalita, Althea. Huwag mo nang hintayin na pati ikaw ay maging isang alaala na lamang. Ang boses ni Doña Imelda sa kabilang linya ay tila kalansing ng ginto, marangya, matigas, at walang kaluluwa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng elevator. Mali kayo, Lola. Ang mga patay ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga ebiden siyang iniwan nila. At ang boses nila ang magpapabagsak sa tureng kinatatayuan nyo. Don't ever think na matatakot niyo ako sa mga banta nyo. I am no longer the girl you manipulated 7 years ago. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makasagot. Ang adrenaline ay dahan-dahang dumadaloy sa aking mga ugat. Pinupukaw ang bawat selula ng aking katawan na dati ay pinahina ng lason. Gabriel, dumiratso tayo sa St. Jude Medical Center. Utos ko sa aking kasama nang bumukas ang pinto ng elevator sa parking basement. I don't care how many speed limits we break. Kailangan kong maabutan si Paulo na humihinga pa. Bakit kailangan mo pa siyang iligtas, Althea?
Tanong ni Gabriel habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. He tried to kill you. Mas madali ang buhay kung hahayaan mo siyang mawala. Dahil ang bibig niya ang susi sa lahat. Sagot ko habang mahigpit na nakahawak sa aking tablet. Binabantayan ang live updates mula sa ospital. He is a coward, Gabriel. At ang isang duwag na malapit na mamatay ay handang magsalita para lamang sa isang pagkakataon na mabuhay. He knows where the original medical records of my father are kept. At hindi ako papayag na makuha iyon ng mga tauhan ni Donna Imelda. Pagdating namin sa ospital, ang paligid ay tila isang battlefield. Ang mga police cars ay nakapalibot sa entrance ng ICU. Nang gumaba ako, agad kaming hinarang ng isang matangkad na lalaki na nakasuit, ang personal na abogado ni Doña Imelda, si Ate Valderrama. Chairman Altea, you are not allowed to enter, sabi niya ng may mapang uyam na tono. Doña Imelda has already invoked her rights as the legal matriarch. Siya ang magdedesisyon sa medical procedures ni Mr. Castillo. Tumingin ako sa kanya, mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang mamahaling kurbata. Ate Valderrama, baka nakakalimutan ninyo, I am still legally the wife of Paulo Castillo. Ang annulment papers na pinirmahan ko, I held the filing. In my eyes and in the eyes of the law, I have the primary right to decide for my husband. But the papers are in my vault, not in the court. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing talim ng isang hagupit. At isa pa, this hospital is built on land owned by a subsidiary of Maharlika Capital. In exactly 5 minutes, if you don't step aside, I will have the management declare you a persona non grata for obstructing a legal spouse. Get out of my way. Nakita ko ang paglunok ni Ate Valderrama. Walang nagawa ang kanyang pagiging batikang abogado sa harap ng aking matigas na luhika at kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumabi at pumasok ako sa loob ng ICU nang may dambuhalang awtoridad. Sa loob ng silid, ang tunog ng heart monitor ay mabilis at hindi regular. Si Paulo ay nakahiga, puno ng mga tubo, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na bumabalot sa kanya. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga hakbang, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Altea, mahina niyang bulong. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Lumapit ako sa kanyang tabi, hindi para hawakan ang kanyang kamay, kundi para tingnan ang kanyang pagkakaaba. They tried to kill you, Paulo. Ang pamilyang ipinaglaban mo, ang inang pinrotektahan mo, sila ang nagbayad sa bilanggong sumaksak sa'yo. You are just a loose end to them now. Umayo siya ng bahagya. Ang sakit ay bakas sa kanyang muka. I have the key. Nasaan, Paulo? Nasaan ang records ng tatay ko? Tanong ko, ang boses ko ay bumaba pero puno ng diin. Sa lumang puntod ni Lolo. Ubo niya, may kasamang dugo na lumabas sa gilid ng kanyang labi. The vault, inside the tombstone. Napatigil ako. Isang puntod? Ganon sila kadesperado na itago ang katotohanan na pati ang himlayan ng mga patay ay ginamit nilang taguan. Ngunit bago pa ako makapagtanong ng higit pa, biglang tumunog ang alarm ng heart monitor. Isang mahaba at nakatutulig na tunog ang pumuno sa silid. Ang linyang gumagalaw sa screen ay naging patag. Code Blue! Code Blue! Sigaw ng isang nurse na pumasok. Mabilis akong hinila ni Gabriel palabas ng silid. Altea, we need to go. Now! The police are questioning the lawyer downstairs and Doña Imelda's goons are coming up. Habang tumatakbo kami sa hallway, nakita ko ang isang grupo ng mga lalaki na kaitim na mabilis na naglalakad patungo sa amin. Hindi sila pulis. Ang kanilang mga galaw ay kasing bilis ng mga sanay sa dahas. Sa fire exit! Utos ni Gabriel. Bumaba kami sa hagdan ng mabilis. Ang bog ng aming mga sapatos sa semento ay tila isang babala ng panganib. Pagdating namin sa parking lot, isang itim na van ang humarang sa aming daanan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na tungkod na gawa sa ivory. Donna Imelda.
Hindi siya mukhang matanda na malapit ng mamatay. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang uri ng kapangyarihan na tila galing sa impyerno. I told you, Althea. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at malakas sa kabila ng ingay ng ulan. Some secrets are meant to be buried. At kung hindi mo kayang manatiling tahimik, kailangan naming gumawa ng mas malalim na hukay. Para sa iyo at sa anak mo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay nang banggitin niya si Bella. Ngunit hindi ako umatras. Humakbang ako pasulong hanggang sa ilang pulgada nga lamang ang distansya namin. Kung gagawa kayo ng hukay, siguraduhin niyo na malalim, Lola. Bulong ko sa kanyang harap. Ang bawat salita ay may dalang lason. Dahil kapag ako ang lumabas mula doon, sisiguraduhin kong kayo ang unang hiilahin ko pababa. I have Paulo's confession recorded, at alam ko na kung nasaan ang mga records ng tatay ko. Nakita ko ang paniningkit ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakakita ko ng isang bitak sa kanyang maskara. Isang bakas ng takot. Rico? Gabriel? Let's go. Utos ko habang nilalampasan siya. May bibisitahin tayong puntod. Sumakay ako sa sasakyan nang hindi lumilingon. Sa aking isipan, ang mukha ni Bella at ang alaala ng aking ama ang nagsisilbing gasolina ng aking galit. Gabriel, dumiratso tayo sa sementeryo ng mga Castillo. Sabi ko habang binubuksan ang dashboard at nilalabas ang isang maliit na revolver na itinago ko doon. Tonight, we're not just digging for records. We're digging the grave of the Castillo legacy. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila ba tunog ng mga kuko na naggagasgas sa aking kabaong? Ngunit hindi ako ang ililibing ngayong gabi. Ang hapdi sa aking mga ugat, ang alaala ng arsenic na unti-unting pumatay sa akin, ay naging isang uri ng kuryente na nagpapatakbo sa aking bawat galaw. Pinisil ko ang aking mga palad hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa balat. Kailangan ko ang sakit upang manatiling gising. Chairman, nandito na tayo. Bulong ni Gabriel. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa bahagyang bukas na bintana. Sa harap namin ay ang dambuhalang gate ng sementer, yun ang mga Castillo. Ang mga rebultong anghel sa itaas ng arko ay tila ba mga bantay ng impyerno na nakatitig sa aking bawat hakbang. Hindi ito simpleng sementeryo. Ito ay isang monumento ng kanilag kayabangan. Bawat mausoleo rito ay mas malaki pa sa bahay ng karaniwang Pilipino. Isang huling pagtatangka na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa kabila ng kamatayan. Bumaba ako sa sasakyan. Ang putik ay kumapit sa aking mamahaling stilettos, ngunit hindi ko ito pinansin. Bit-bit ang isang heavy-duty na flashlight at ang maliit na revolver sa loob ng aking coat. Naglakad ako patungo sa mausoleo ni Lolo Vicente, ang pundasyon ng kasamaan ng pamilyang ito. Rico, bantayan mo ang paligid. Gabriel, follow me. Utos ko. Ang bawat salita ko ay tila ba usok na mabilis na naglalaho sa dilim. Ang loob ng mausoleo ay amoy alikabok at lumang kandila. Sa gitna ay ang marmol na puntod ni Vicente Castillo. Ang pangalan niya ay nakaukit sa ginto, isang panlilin lang sa mundong kanyang ninakawan. Naalala ko ang sinabi ni Paulo sa ICU. The vault. Inside the tombstone. Itinutok ko ang flashlight sa gilid ng marmol. Doon, sa likod ng isang maliit na rebulto ng Birheng Maria, ay may isang lamat na hindi mo mapapansin kung hindi mo hahanapin. Ginamit ni Gabriel ang isang maliit na crowbar upang dahan-dahang iurong ang bahagi ng marmol. Ang tunog ng pagkiskis ng bato sa bato ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba isang reklamo mula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng sikretong kompartimento, may isang itim na metal box. Mabilis ko itong binuksan. Tumambad sa akin ang mga papel na dilaw na sa kalumaan. Ang medical records ng aking ama. Ngunit hindi lamang yon. May mga litrato rin doon, mga litrato ni Doña Remedios at ng isang lalaking hindi ko kilala na may hawak na mga vial ng gamot sa labas ng kwarto ng aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Ito na yon, bulong ko. Ang aking mga daliri ay nanginginig hindi sa takot,
kundi sa rurok ng tagumpay. This is the final nail in their coffin. Not so fast, Althea. Napatigil ang tibok ng aking puso nang marinig ko ang boses na nanggagaling sa dilim ng pintuan. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Doña Imelda. Nakatayo siya doon. Hindi na sa loob ng kanyang van, kundi sa loob mismo ng mausoleo. Sa likuran niya ay 3 lalaking armado. Ang kanilang mga muka ay tila ba mga aninong walang kaluluwa. Ang matanda ay nakangiti. Isagniting kasing talim ng isang punyal. You really are your father's daughter. Sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa matandang puot. Masyadong matalino, masyadong mapangahas. But you forgot one thing, Hiha. In this family, loyalty is written in blood. At ang dugong yon ay kailangang dumanak muli para manatiling lihim ang Maharlika. Loyalty? Pag-uulit ko, habang dahan-dahang itinatago ang mga dokumento sa aking likuran. Ang tawag niyo ba sa pagpatay sa sariling partner at paglason sa manugang ay loyalty? You are not a family, Imelda. You are a syndicate dressed in designer clothes. Give me the box, Althea. Utos niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. And maybe, just maybe, I'll let the child live. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko. Isang tawa na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. You're late, Lola. Look at the red light on my collar. Itinuro ko ang maliit na pin sa aking suit. Isang maliit at kumukutitap na pulang ilaw. Everything happening inside this mausoleum is being streamed live to the Maharlika Board of Directors and the NBI headquarters, malamig kong sabi. I expected you to come. Sa katunayan, inasahan ko na gagamitin niyo ang huling alas niyo. So go ahead, pull the trigger. Let the whole world watch how the great Doña Imelda Castillo executes her own granddaughter-in-law in a graveyard. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng isang matinding takot na tila ba isang lamat sa isang mamahaling florera. Ang mga lalaking armado sa likuran niya ay nagtinginan, bakas ang pag-aalinlangan. You wouldn't dare, ubo niya. Subukan niyo ako. Hamon ko. Ang bawat salita ay kasing tigas ng marmol na kinatatayuan ko. I have nothing to lose, Imelda. Pero kayo? Ang inyong pangalan, ang inyong yaman, ang inyong kalayaan, mawawala lahat yan sa loob ng isang segundo. Ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga baril. Alam nila ang laro. Alam nila kung kailan talo na ang kanilang amo. Lumapit ako kay Doña Imelda. Bawat hakbang ko ay tila ba isang dagok sa kanyang dignidad. Umalis kayo sa harapan ko. Before I decide to press the send button for the audio recordings of your last phone call. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang dahan-dahan siyang tumatabi. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa hangin. This isn't over, Althea. Bulong niya habang dumadaan ako. It is for you, sagot ko nang hindi siya nililingon. Lumabas kami ni Gabriel ng mausoleo. Ang ulan ay unti-unti nang tumitigil, ngunit ang dilim ay naroon pa rin. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, binuksan ko ang huling folder sa loob ng itim na box. Doon, nakita ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang pangalan na nagpabagsak sa huling depensa ng aking puso. Ang pangalan ng taong nagbigay ng lason sa aking ama 10 taon na ang nakalilipas ay hindi si Doña Remedios. Hindi rin si Paulo, kundi ang aking sariling ina. Napatigil ako sa gitna ng sementeryo. Ang hangin ay tila ba naging yelo sa aking paligid? Chairman, are you okay? Tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng isang bagong uri ng apoy. Ang paghihiganti ko ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ang tunay na giyera. Gabriel? Tawag ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Yes, Chairman? Find my mother. At huwag mong hahayaang makatakas siya sa bansa. Sa di kalayuan, narinig ko ang sirena ng mga pulis na papalapit.
Ngunit ang tunog na mas umalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang huling tibok ng puso ng aking ama. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang lason, ngunit ang katotohanan ito ang magpapalaya sa akin o tuluyang susunog sa lahat ng natitira sa aking buhay. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng aming lumang ancestral house ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy nagsampagwita at mamahaling pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay tila ba lason na humahaplos sa aking ilong. Hawak ko ang folder mula sa sementeryo, ang ebidensya ng pinakamataas na uri ng pagtataksil. Althea, anak? Bakit napadalo ka sa ganitong oras? Ang boses ni Elena, ang aking ina, ay kasing tamis ng pulot. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng libro. Tila ba walang bahid ng dumi ang kanyang kaluluwa? Hindi ako sumagot agad. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang aking itim na trench coat ay basa pa ng ulan, nag-iiwan ng mga itim na marka sa puting alpombra. Tinitigan ko ang babaeng nagluwal sa akin. Ang kanyang mukha ay maamo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng malasyakit. Isang maskarang isinuot niya sa loob ng 3 dekada. You look pale, Althea. Pinapabayaan mo ang sarili mo dahil sa gulo niyo ni Paulo? Patuloy niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay upang haplusin ang aking pisngi. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang higpit ng aking pagkahahawak ay sapat na para makita ko ang pagkabigla at sakit sa kanyang mga mata. Don't touch me. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Althea, anong nangyayari sa iyo? Nasasaktan ako. Ubo niya pilit na kumakawala. Inihagis ko ang folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila ba isang pagsabog na umasak sa katahimikan? Lumabas ang mga litrato at ang medical records na nakuha ko mula sa puntod ni Vicente Castillo. Tell me, Ma. Tell me why your face is in these photos with Doña Remedios 10 taon na ang nakalilipas. Hamon ko. Ang bawat salita ay may dalang lason. Tell me why you were the one who signed for the delivery of the medication na pumatay kay Papa. Nanigas si Elena. Ang kanyang muka na dati ay puno ng tamis ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga balikat ay gumuho at ang kanyang mga mata ay naging mailap. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikan na nagkumpirma sa lahat ng aking kinatatakutan. Ginawa ko yun para sa atin, Althea! Biglang bulyaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at baliw na katwiran. Ang tatay mo, he was going to lose everything. Baon siya sa utang dahil sa Maharlika. Ang pamilya Castillo lang ang nag-alok ng tulong. Pero ang kapalit ay kailangang mawala ang tatay mo para makuha ang insurance at pang shares. So you killed him? Bulong ko, ang aking puso ay tila ba din, nidikdik sa isang mortar at pestle. You killed the man who worshipped the ground you walked on. Just for money? Just for a seat at the Castillo table? I saved us from poverty, Althea. Look at this house. Look at your education. Lahat yan ay galing sa sakripisyo ko. Sigaw niya. Pilit na ginagamit ang gaslighting na tila ba naging eksperto na siya rito. Isang maikli at mapait na tawa ang pinakawalan ko. Isang tawa na tila ba nang gagaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Sakripisyo? Ang tawag mo sa pagpatay ay sakripisyo? You didn't save me, Ma. You sold my soul to the devil. Kaya pala gustong-gusto mong ipakasal ako kay Paolo. Hindi dahil sa mahal mo ako, kundi dahil kailangan mong manatiling nakatali ang ating pamilya sa kanila para hindi lumabas ang katotohanan. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko ay tila ba isang dagok sa kanyang natitirang dignidad. But you forgot one thing, Elena. I am the chairman of Maharlika now. And I just signed the documents to liquidate this house and every asset under your name. Mula sa sandaling ito, wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at wala ka ng anak. You can't do that! I'm your mother! A mother protects. A mother heals. You are just the person who gave me life
so you could use it as a currency. Malamig kong sagot. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang speakerphone. Rico, bring them in. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 opisyal ng NBI, kasunod si Gabriel. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila ba musika sa aking pandinig. Elena Santos, you are under arrest for the murder of Arturo Santos and for conspiracy to commit fraud. Deklarasyon ng opisyal. Nakita ko ang pagbagsak ni Elena sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na nagdulot ng awa sa aking puso. Tinalikuran ko siya. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan. Althea! Althea, anak! Patawarin mo ako! Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. I did it for you, Althea! Hindi ako lumingon. Lumakad ako palabas ng bahay, patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang ulan ay tumigil na, at ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Nungit sa loob ko, ang kadiliman ay tila ba mas lumalim. Chairman, tawag ni Gabriel habang pinagbubuksan ako ng pinto. Everything is done. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Castillo at ang iyong ina ay nasa kustudiya na. Maharlika Capital is finally clean. Umupo ako sa loob ng sasakyan at tiningnan ng isang maliit na litra to ni Bella sa aking wallet. Not yet, Gabriel. May isa pa tayong kailangan gawin. Ano yun, Chairman? The hospital. I want to see Paolo for the last time bago ko tuluyan tapusin ang kabanatang ito. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa ospital, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Ang bawat lason, ang bawat kasinungalingan, at ang bawat pagtataksil ay isa-isang nabunot. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa galit, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling katotohanan. Pagdating sa ospital, dumiratso ako sa kwarto ni Paulo. Wala na ang mga tubo. Wala na ang tunog ng makina. Si Paulo ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa bintana, tila ba isang anino ng lalaking dati kong minahal. Althea? Bulong niya nang makita ako. Is it over? It is, Paulo. Sagot ko habang inilalagay ang huling annulment paper sa kanyang harap. This is the final version. No more conditions, no more games. Sign it and we are strangers for eternity. Kinuha niya ang panulat nang nanginginig ang mga kamay. Sa bawat hagod ng kanyang pirma, tila ba dahan-dahang naglalaho ang huling kadena na nagtatali sa akin sa impyernong ito. I'm sorry, Althea, sabi niya. Ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel. Ang sorry ay para sa mga pagkakamali, Paulo. Ang ginawa niyo ay krimen, malamig kong hirit. Goodbye, Paulo. I hope the walls of your cell are thick enough to drown out the voice of your conscience. Lumabas ako ng kwarto nang hindi siya tinitingnan. Sa lobby ng ospital, nakita ko si Bella na tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga bisig ay nakabukas ng malawak. Mama! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila ba isang himig ng bagong simula. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa wakas, ang Phoenix ay tuluyan ng nakalipad mula sa abo. Ang Maharlika Capital ay hindi na simbolo ng dugo at kasinungalingan, kundi isang pamana ng katatagan at katarungan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tor ng kasinungalingan ng mga Castillo. Nakatayo ako ngayon sa balkona ng bagong gawang Maharlika Tower, ang pinakamataas na gusali sa pusod ng Makati. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking muka, malamig at malinis, malayo sa amoy ng arsenic at alikabok ng sementeryo na minsang sumakal sa aking pagkatao. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila ba mga nagniningning na brilyante. Ang bawat ilaw na yon ay simbolo ng tagumpay. Ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng kalaya ang binili ko ng dugo, pawis at matinding pasensya. Chairman, handa na ang lahat sa loob. Ang boses ni Gabriel ay banayad, ngunit matatag. Humarap ako sa kanya. Hindi na siya ang fixer na puno ng lihim at pait. Suot niya ang isang asul na tuxedo na nagpapakita ng kanyang bagong posisyon bilang Chief Operating Officer ng Maharlika. Ngunit sa kabila ng marangyang suot, ang itim na phoenix sa kanyang leeg ay nandoon pa rin. Isang paalala na
Ang aming mga peklat ang siyang nagpapatibay sa amin. Kumusta sila, Gabriel? Tanong ko habang inaayos ang aking puting gown na gawa sa pinakamahusay na sutla. Ang hatol ay pinal na Althea, Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Si Paolo at ang kanyang ina ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Doña Imelda ay nasa isang secured psychiatric facility dahil sa tuluyang pagbagsak ng kanyang katinuan. At ang iyong ina, si Elena, napatigil siya tila tinitimbang ang aking magiging reaksyon. Ituloy mo, sabi ko ng walang panginginig. Humihingi siya ng pagkakataong makita ka, kahit isang sandali lang. Sabi niya, gusto niyang humingi ng patawad bago siya ilipat sa correctional facility. Tumingin ako sa malayo. Ang pagpapatawad ay isang salitang madaling bigkasin pero mahirap panindigan. Sabihin mo sa kanya, Gabriel, ang katarungan ay naibigay na. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil hinihiling, kundi isang bagay na pinaghihirapan sa loob ng maraming taon ng pagsisisi. Maybe in another lifetime, but not today. Ito ang aking huling desisyon bilang isang babaeng natuto na ang sariling halaga ay hindi nakadepende sa pag-apruba ng iba, kahit pa ng sariling dugo. Pumasok kami sa loob ng Grand Ballroom. Ang tunog ng palakpakan ay tila ba isang malakas na alon na sumalubong sa amin. Ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa bansa ay naroon, yumuyukod sa Queen of Maharlika. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na batang babae na nakasuot ng pink na damit, masayang nakikipaglaro sa gilid ng stage. "Mama!" Sigaw ni Bella nang makita ako. Tumakbo siya at yumakap sa aking binti. Pinuhat ko siya at hinalikan sa noo. Si Bella ang aking tunay na yaman. Ang bawat sakripisyo at bawat laban na hinarap ko ay para sa kinabukasan ng batang ito. Isang kinabukasan na walang lason, walang takot, at walang pagtataksil. Ladies and gentlemen, simula ko nang tumayo ako sa podium, ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may otoridad at kapayapaan. Ang Maharlika Capital ay muling nabuhay mula sa abo. Hindi lamang ito isang kumpanya ng pera, kundi isang kumpanya ng katarungan. Mula ngayon, ang aming pundasyon ay itatalaga sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko. Dahil walang babae ang dapat maiwang mag-isa sa dilim. Muling umugong ang palakpakan. Sa gitna ng ingay, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Si Gabriel. Ang kanyang titig ay puno ng isang emosyong matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang pag-asang higit pa sa negosyo. Isang pag-asang nagsisimulang tumubos sa gitna ng mga guho. "You did it, Althea!" Bulong niya. Sapat na para ako lang ang makarinig. "We did it, Gabriel!" Sagot ko. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang gabi ay mahaba at ang bukas ay puno pa ng mga hamon. Ngunit habang nakatingin ako sa aking anak at sa lalaking nanatili sa tabi ko, alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbabagsak sa mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon ng mas matatag, mas matalino at may pusong marunong ng magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Ang Phoenix ay hindi lamang lumipad. Ito ay naghari sa sarili nitong langit.